Hello guys, magandang araw sa inyong lahat mga kamangyan. Kumusta po kayo? Ayan, this is Anthony, ang palagian nyo nakakasama dito sa ating video. So ngayong araw pong ito, ang ating sasaguting tanong is paano ba malalaman ang tamang presyo ng itlog sa market? Ayan, para maging basis ng ating pricing sa ating pong mga farm gate. Ayan, so yan po ang ating sasagutin ngayon at samahan ninyo ako. Ayan, pagkatapos lamang ng maikling intro. Okay guys, so welcome back. Ayan, maraming salamat sa inyong pag-stay at sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel. Kung ikaw po ay bago dito sa channel na to o palagian ka ng nakakapanood ng ating mga video at hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please, parang ahawan nyo na po. Subscribe naman po kayo sa ating channel para nang sa ganun po naman ay matulungan nyo din ako para mapalawak natin at marami tayong matulungan sa channel na to. Yan. At kung hindi pa po na-click ang notification button, i-click nyo na rin po yung notification button para lagi po kayong updated sa lahat ng ating mga upload. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. So ngayon pong araw na ito, ang atin pong tanong na sasagutin is paano malalaman ang tamang presyo ng itlog sa market. Para yan po ang magiging basis natin sa ating pagpipresyo ng ating mga itlog sa atin pong mga farm gates. No? So yan po ay napakagandang tanong at siguro ay i-discuss ko lang po dito kung paano po kami nagpipresyo sa aming farm ng amin pong mga itlog na ibinebenta. No? So yun po, kami po kasi ay mas mababa kesa sa mga tindahan at mga palengke. Mababa po kami ng sa tingin ko ay mga nasa around 10 to 15 pesos per tray ang amin pong presyo. Yun po kasi ang napagdesisyonan namin kasi total kami naman po ay mga maliit lang na farm, tapos ang aming isineserve po ay yung aming mga neighbor, yung aming mga kapitbahay sa barangay, no? So kaya po medyo mababa kami. Anyway, so paano po tayo nagpipresyo? Kasi kailangan po natin ma-determine ito kasi ito pong prices ng ating mga itlog, yan po ang magiging backbone ng ating negosyo. Paano natin mababawi yung ating puhunan at paano natin makukuha yung ating tubo. So, di lamang tayo dapat kumikita, kundi dahil dapat nababawi din natin yung ating puhunan. So, kung hindi po tayo makakapagpresyo ng tama at maayos, na kumikita tayo, at the same time nababawi natin yung puhunan natin, hindi po tayo makakabawi. Baka palugi lang po yung ating negosyo. Remember na first and foremost, ito po ay isang negosyo na dapat po nating binibigyan ng atensyon. Kasi unang-una po, hindi po talaga maliit ang puhunan dito. No? Napakalaki ng puhunan, daang libo kung kayo po ay magninegosyo ng 500 heads pataas, medyo malaki-laki. No? So, kailangan po na mabawi natin yung ating mga puhunan at the same time meron din po tayong kikitain dahil kung tayo po ay babawi lang ng puhunan tapos wala naman tayong kita ay mabuti pa po na ilagay na lang natin yung pera natin sa bangko, baka tutubo pa ng interest. Sayang naman kung tayo hindi kikita, mapapagod lang tayo at hindi tutubo yung ating hard-earned money. No? So, yan po. Paano natin madidetermine yung prices ng ating mga itlog sa atin pong mga farm, no, para tayo ay kumita. So unang-una po, mahalaga yung market research, no. So yung market research po natin ang magiging basis kung paano tayo magpepresyo ng ating mga itlog. So unang-una po natin ginagawa diyan is basically inaalam natin ang current prices o weekly prices ng ating pong palengke.
So kung kayo po ay may spare time, kayo po ay magsadya sa palengke at marami po dong nagbibenta ng itlog, tingnan ninyo kung ano yung mga presyo ng mga sizes na available. Yung large, yung medium, yung small, yung extra small, yung PV, at saka po yung mga medyo malalaki na, yung mga extra large, jumbo, yung mga yon. At make sure na meron kayong dalang notebook o kaya meron kayong dalang camera ng inyong mga phone, picturean nyo yung mga prices para meron po kayong documentation. Pagkatapos nyan, at nakita nyo na yung prices, prevailing prices sa market, sa palengke, kasi diyan po nagpupunta karamihan ng ating mga kababayan at bumibili ng kanila mga pang-araw-araw na pangangailangan. Pumunta naman po tayo sa supermarket. So maraming mga supermarket po ngayon katulad ng SM, katulad ng mga Robinsons, no, yung mga malalaking mga supermarket, makikita ninyo yung prevailing prices ng egg diyan, no. So yung mga per dozens, per trays, yung 30 na tray, 30 eggs per tray. So makikita nyo dyan kung magkano, o yung 6 pieces lang, malalaman nyo kung magkano yung mga prices ng supermarket. No? So, kasi yung supermarket din po magandang makita magkano ba yung difference ng palengke price at magkano yung supermarket prices. So, pagkatapos po niyan, syempre mayroon kayong i-record nyo po yan, i-jot down ninyo kung ano yung mga current prices na yan. Tapos, sa mga kapitbahay ninyo na may tindahan, yung mga sari-sari store, tingnan din po ninyo kung magkano ang benta nila ng retail prices ng mga itlog. Kasi per piece na po ang pagbibenta kalimitan ng mga sari-sari store ng kanilang mga presyo. So, mula po dito sa tatlo na ito, pwede po kayong mag-base ng inyong mga prices. So, kung halimbawa, ang gusto niyo na maging presyo is yung presyong palengke, kung magkano yung presyong prevailing sa market doon sa palengke, yun po ang inyong gamitin. Kung gusto niyo naman, ang gamitin yung prices yung galing sa supermarket, mas maganda rin po, at least mayroon kayong basis kung magkano. Ang ikatlo po ay pwede din yung gamitin is yung presyo ng sari-sari store, no, yung retail price ng sari-sari store. Bear in mind, magiging medyo mas mahal po yan kasi yung sari-sari store, ang kuha po nila niyan ay syempre mas mahal na kasi galing na rin yan sa mga may middleman, no. Pag kinuha nila sa may middleman, tapos magbebenta sila sa sari-sari store, papatungan nila ng markup nila para nang sa ganun kumita din naman sila. So kung yun ang gusto niyo maging prices, pwede rin po yun. Kaya lang bear in mind, kaya bang affordable ba yan sa mga customers natin at sa mga consumers natin. So pwede rin po na isa sa mga paraan kung paano kayo magpa-pricing is yung average ng lahat ng yan. So kung halimbawa po, ang presyo ng large sa palengke ay 250, tapos ang presyo ng large sa supermarket ay 290, tapos ang presyo ng sari-sari store na large sa per tray is 310, pwede nyo pong i-add lahat yan, tapos i-divide nyo po sa tatlo, kuhanin nyo yung average, at yun ang inyong kuhanin na presyo. Pwede ninyong gamitin na ganun ang pagpa-pricing sa inyong mga itlog. Or, pwede rin naman na now and again po, ang DTI ay nag-advise ng national price ng itlog. So, pwede rin yun na gamitin yung advisory ng DTI kung ano po yung recommended prices ng mga itlog. So, pwede po yan. So, nasa sa inyo na po kung paano kayo magpa-price ng itlog. Isa pa po sa ginagamit din namin o kino-consider is yun pong aming mga expenses. So, halimbawa, ang amin pong expenses ay 56,000 isang buwan. Tapos ang amin pong itlog ay 13,000 isang buwan, yung collected po na yan. So basically, ang amin pong gagawin is itatimes po namin yung
itatimes po namin yung i-divide namin yung 56,000 doon sa dami ng itlog na meron. Tapos yun po ang magiging basis namin. Idadagdag lang namin yung markup namin kung magkano ang gusto namin kitain at tubuin, at yun ang magiging presyo. So ngayon po ang amin pong basis ay yung pong current prices sa palengke, no? Tapos binabawasan lang po namin yan ng 10 to 15 pesos per tray dito po sa aming farms, para nang sa ganun po ay mas affordable po siya sa mga kapwa namin, mga consumers, no? Sa mga kapwa namin kababayan na nandito lang sa palibot at bumibili ng aming mga itlog. So mahalaga po kasi dyan guys ay mayroon silang mas fresh na itlog, mas maayos na, masigurado na healthy, hindi katulad ng mga mura na galing sa iba-ibang mga lugar, bayan, na matagal nang nakolekta at hindi masyado fresh na. So yung iba kasi dyan more than 2 weeks na. Alam naman natin ng itlog, kapag more than 2 weeks na, hindi na po yan fresh, no? So at hindi na masarap kainin, at the same time hindi na rin siya healthy kainin. So sa mga kababayan namin na medyo namamahalan sa aming presyo ay pagpasensyahan nyo na po kami, dahil hindi naman po talaga kami kayang makipag-compete dun sa mga malalaking mga farms na sobrang baba talaga ng kanila mga itlog, lalong-lalo na yung mga nare-reject sa kanila at saka yung mga hindi nabibenta, no? So binabagsak presyo nila yan para makabawi sila ng kanilang mga ginastos, no? Samantalang kami mga maliliit na mga farms, talagang ganyan po ang pricing namin, ay nakabase sa palengke. Babawasan lang namin ng konti para na sa ganun ay mas mura na, hindi ka na pupunta ng palengke, sa kapitbahay na lang ikaw pupunta para kumuha at bumili ng sarili mong itlog. Mas fresh na, mas masarap pa, at saka natulungan mo pa yung maliit na negosyo na nasa barangay. So yun guys, yun ang ating paraan kung paano tayo makakapag presyo ng tama, para na sa ganun ay maging profitable din naman kahit paano yung ating negosyo. Mahalaga dito mabawi ang puhunan, mahalaga dito meron tayong konting kitain, nang sa ganun ay hindi tayo lugi, no? Yun lang. Maraming salamat, at sa lahat ng mga may tanong, mag-comment lang po kayo, at susubukan nating sagutin yung inyong mga katanungan sa abot ng ating mga kaya. At maraming salamat. God bless, and please like and subscribe sa ating channel. See you all next time. Bye-bye.